Magandang araw sa lahat at ngayon ay pag-aaralan natin ang mga dulog theoretical sa pagtatamo at pagkatuto ng wika. Mahaba-habang panahon na ang inilaan ng maraming pantas sa larangan ng pag-aaral ng wika upang maipaliwanag kung paano natutuhan ang isang wika. Pagtatamo at pagkatuto ng wika, mga teorya at praktika. Pag makita ninyo ang W1, ibig sabihin ito yung unang wika or katutubong wika ng isang individual. Pag makita ninyo ang W2, ito ang target na wika o ito yung ikalawang wika na dapat matutuhan ng isang individual. Pag-aaralan natin ngayong araw na ito ang dulog theoretical, ano ang kahulugan, ano ang kaligiran o kasaysayan ng pag-aaral ng mga wika, anong ibig sabihin ng prescriptive grammar, descriptive linguistics, teoryang behaviorism, teoryang innatism, teoryang cognitive at teoryang mga tao. Itong mga teorya o mga dulog ay laganap na siya. Yung iba dito ay laganap na or tanyag na, hindi wala pa si Jesucristo. Yung iba naman ay sumikat or lumabas noong 90s. So, ibig sabihin, ang mga lumang mga teorya, makalumang teorya, ay nagwakas siya noong 90s. Yung 20s hanggang sa kasalukuyan, yun yung mga makabagong teorya. So, ang matatalakay lang natin ngayong araw na ito ay yung mga makalumang teorya. At titingnan natin dito ano yung mga teorya na nakasentro sa mag-aral at ano yung mga teorya na nakasentro sa guro. Dulog theoretical. Ang dulog theoretical sa pagtuturo ng wika ay tumutukoy sa batayang pananaw o teorya na gagamitin bilang lente sa pagsusuri ng proseso ng pagtuturo at pagkatuto ng wika. Ibig sabihin, ito ang teoryang magsisilbing gabay kung paano ipinaliliwanag ang ugnayan ng guro, mag-aral at wika sa loob ng silid-aralan. Kaligiran o kasaysayan ng pag-aaral ng wika. Nagsimula ito noong ika-4 na siglo, hindi pa isinilang si Jesucristo, ang ating Panginoon. Marami ng mga pagtatalo ng mga pilosopong Grego hinggil sa kalikasan ng wika na sinasalitaan ng mga tao. Naging tanyag si Dionysius Trax dahil sa kanyang aklat na The Art of Grammar. Si Trax ay isang Griego at natukoy niya na may 8 iba't ibang klasifikasyon ang mga salita. Ito ay mababasa sa kanyang aklat na The Art of Grammar. Ito ay sumikat at ginawang modelo sa pag-aaral ng mga balarilang Latin at Griego. Noong dumating ang Edad Media or Middle Age, ang wikang Latin ang bumabandilang modelo para sa pag-aaral ng pambalarila. Ibig sabihin ay sumikat, tumanyag ang wikang Latin na kung saan ito ang ginaya ng mga maraming scholar, maraming mga nag-aaral ng wika. Ang isang halimbawa nito ay yung mga mambalarilang Ingles na yung struktura ng Latin ay ginaya ng Ingles. So ngayon ay pag-aaralan natin yung mga dulog theoretical. At tingnan natin kung ano yung pwede nating ma-apply sa ating pagtuturo. Lalo pat ito ay pwede nating magamit yung mga estratehiya. Magbibigay din dito ng ilang mga estratehiya sa bawat dulog. Unahin natin ang prescriptive grammar. Ang prescriptive grammar ay bukang bibig ng marami noong panahong iyon, ang balarilang Latin sa mga pag-aaral ng wika. So, ibig sabihin, ito ang unang lumabas ng mga unang siglo at naging tanyag na ginamit ng mga balarilang Latin. Ibig sabihin, grammar sa Latin, ito ang pinagbasehan, no? Itong prescriptive grammar. Maging ang mambabalirang Ingles ay totoong nanalig dito. Ibig sabihin, ay tutok na tutok
kahit yung mga nag-aaral ng grammar sa Ingles kasi ginaya nila yung sa Latin. Kasi nga, napakahusay ng pagkagawa ng mga grammar sa Latin. Pilit na inilapat ang deskripsyong Latin sa Ingles. Ibig sabihin ay kung ano ang tuntunin sa Latin ay ginaya ng Ingles. Hindi nagsikap na ilarawan ang kalikasan ng wika o kung paano ito ginagamit sa aktwal na pakikipagtalastasan. Ang problema nga lang ay ang Ingles ay kinopya lang lahat. Hindi nila tinginan kung angkop ba ito na gamitin ng isang tao sa isang aktwal na konversasyon. Ang pagkatuto ng wika ay naglundo sa metodong grammar translation sa pagtuturo ng wika. So, ibig sabihin, ang method na pagtuturo ng wika dito ay tinatawag nating grammar translation. Ibig sabihin ay isinalin or translate lang ang salita sa iba pang wika. Yun yung kumbaga ginawa ng Ingles. Kung ano yung salita ng Latin, translate nila sa Ingles. Ang problema nga lang, literal ang pagka-translate, no? Ibig sabihin, kung ito yung structure nila, pagdating sa Ingles, ganun pa rin yung structure na ginawa nila. Kung saan, hindi na siya angkop kung gagamitin siya ng mga tao sa kanilang lugar. Dagdag na impormasyon sa prescriptive grammar. Ano nga ba ang ginagawa ng guro sa klase kapag ginamit ang prescriptive grammar o yung grammar translation na method? Una, ang mga estudyante ay dapat magmemorya ng maraming talasalitaan, mga bokabularyo. Pangalawa, dapat ang mga mag-aral ay magmemorya ng pandiwa at mga pangalan. Sunod, ay kailangan maraming pagsasalin ang mga nakasulat sa teksto na isasalin nila sa ibang wika. So halimbawa, mayroong Ingles, isasalin siya sa Filipino. Ang problema nga lang ay literal ang pagkasalin nito sa Filipino. Hindi na siya yung diwa ng yung binabasa, kundi yung salita to salita talaga ang pagsasalin. Sunod naman ay hindi kailangang nagsasalita ang guro ng wikang itinuturo. Ang kailangan lang ay dapat ang guro ay may kaalaman o malawak ang kaalaman sa balarila. So, hindi kailangang marinig ng mga estudyante na nagsasalita ang kanilang guro ng wikang tinuturo. Yan yung prescriptive grammar. Ngayon naman ay punta tayo sa descriptive grammar. Anong kaibahan naman ito sa prescriptive grammar? Salita pa lang, descriptive, ibig sabihin naglalarawan. Linguistics, pag sinabi nating linguistics, tumutukoy yan siya sa wika, pag-aaral ng wika. So, ibig sabihin, ito ay paglalarawan sa wika. So, tingnan natin ang kanyang description. 18 at 19 na siglo, so 18th to 19th century. Pinagtuunang pansin ng mga scholar ang pagkakatulad na masasalamin sa matatandang wika. So, dito mayroon ng comparison o pagkukumpara sa mga sinaunang wika sa makabagong wika. Nagkakaroon na sila ng diskusyon. Sinuri ng mga naunang lingwista ang mga unit ng tunog ng isang wika, kung paano nabuo ang mga ito at inilarawan nila ang istruktura ng mga pangungusap. Sa makatuwid, dahan-dahan ng pinag-aaralan ng mga tunog ng mga alpabeto, paano nabuo ang mga salita, at paano nabuo anong tawag sa mga istruktura ng isang pangungusap. Nakabuo ng metodo sa pagtukoy ng mga tunog ng wika, sa morpema at sa anyo ng pangungusap. So, ibig sabihin, dito na mayroon ng ponolohiyang nagaganap o pag-aaral sa mga ponema, mga tunog. Mayroon ng mga morpema, yung mga pag-aaral sa mga kahulugan ng mga tunog. At mayroon ng sintaksis kung paano nga ba nabuo ang mga pangungusap. So dito marami ng pag-aaral, mga paglalarawan sa mga salita at mga tunog. Ang descriptive linguistics ay sumibol ng panahong ito ang pagbabalangkas o diagramming. Ibig sabihin, mayroon ng framework na makikita ng isang tao kung paano nga ba sinasambit ang mga letra, paano nga ba sinusulat ang bawat letra, at paano nga ba binibigkas, paano nga ba binubuo ang isang salita.
bilang gamiting paraang pedagohikal sa paglalarawan ng wika. Umaayon na ang ganap na pag-unawa sa mga ponetikong komponent ng unang wika ay makatutulong sa paghahambing ng palatunugan ng una at target na wika. So, ibig sabihin dito, kung gustong matutuhan ng isang mag-aaral ang ikalawang wika, ay dapat muna niyang pag-aralan ang kanyang unang wika na makakatulong sa kanya na ikumpara ang unang wika sa pangalawang wika. Halimbawa, marunong tayong magsalita ng Filipino, mayroon tayong sariling alpabeto. At kung gusto mong matuto ng Ingles, mayroon din silang alpabeto na kinukumpara natin yung pagbigkas, pronunciation ng mga letra, at yung mga salita, paano nagkaiba ang salita ng Filipino at ng Ingles. Yan yung sa descriptive linguistics. Ano ang ginagawa ng guro sa pagtuturo ng target na wika? Unang tinuturo ang tunog ng wika, pagbuo ng salita, at ng pangusap. Pangalawa ay ang pagkukumpara ng guro sa unang wika sa pangalawang wika. So dito ay makakaisip ang isang estudyante kung ano ang kaibahan ng dalawang wika. At higit niyang maunawaan na mayroong pagkakapareho rin ang kanyang katutubong wika sa gustong ituro ng guro sa kanya. Sa tunog ba o sa mga paggamit ng mga salita. So mas madali na lamang makuha ng mga estudyante ang target na wika dahil sa paghahambing. Ngayon ay punta tayo sa teoryang behaviorism. May malaking impluwensya sa pagkatuto ng unang wika at ikalawang wika. Ang bata ay may kakayahan sa pagkatuto sa pamamagitan ng pagkontrol ng kanilang kapaligiran. So, ibig sabihin, ang mga guro ay kailangan malaman kung ano ang background ng isang estudyante sapagkat dito natin malalaman kung ano yung dahilan ng kanyang paghubog, ang kanyang katalinuhan kasi makikita sa kanyang kapaligiran. That is according or ayon sa teoryang behaviorism. Ayon sa mga behaviorists or mga naniniwala sa teoryang behaviorism, ang pagkatuto ng wika ay bunga ng panggagaya, modeling, paulit-ulit, repetition, at pagsasanay, practices, at positibong feedback or positive feedback. So, ibig sabihin malalaman na ninyo dito kung ano ang ginagawa ng guro. Dapat makita ng isang bata ang isang guro kung paano ginagamit ang wikang sinasalita, modeling. At dapat mayroong paulit-ulit na consistent ang guro sa kanyang pinapakita, sinasabi, at mayroong mga pagsasanay para mahubog or ma-develop ng isang estudyante ang target na wika. Ang sikat na proponent ng teoryang behaviorism ay si B.F. Skinner. Ayon sa kanya, kailangang alagaan ang pag-unlad na intelektual sa pamamagitan ng pagganyak at pagbibigay sigla at pagpapatibay sa anumang mabuting kilos o gawin. Sa makatuwid ay mayroong pagganyak. Pag sinabi nating pagganyak, may gagawing motivation o motivation ang isang guro para ganado ang mga estudyante na makilahok sa diskusyon at makinig. At sinabi dito ay mayroong pagpapatibay sa mga anumang mabuting kilos. So, ibig sabihin ito yung pagsasabi ng mahusay, napakagaling, no? Keep it up, very good. Yan ay ang dapat ginagawa ng isang guro. Pag-ahanda sa bata para sa haharap ng trabaho sa hinaharap. So, ibig sabihin ay mayroong mga gawain na dapat maghahanda sa mga estudyante sa mga trabaho. Gustong maging doktor, gustong empleyado ng opisina, maging abogado, ay dapat ihanda yan ng guro. At nagbibigay siya ng papuri. Punta tayo sa dagdag kaalaman sa teoryang behaviorism. Meron tayong tinatawag na method na ginagamit nila, audiolingual method o ALM. Ito ay naging popular noong taong 1950 hanggang 1960 na ibinatay sa teoryang ito. Narito ang katangian ng ALM. Una, binibigyang diin ang kasanayang pakikinig at pagsasalita. Pangalawa, binibigyang diin ang pag-uulit at mga drill. Pangatlo, paggamit lamang ng target na wika. Apat, kagyat na gantimpala, pagpapatibay sa bawat tamang sagot. 5, kagyat na pagwawasto ng kamalian. At pang-anim, ang pagtuturo at pagkatuto ay nakatuon sa guro. So, ibig sabihin, ito pala ay nakasentro sa guro ang teoryang behaviorism. Punta tayo sa teoryang innatism.
Sinabi ng teoryang ito na lahat ng bata ay may likas na talino.